Pilit nilang inangkin ang aking pawis upang tustusan ang kanilang karangyaan, habang ang aking ama ay halos maghingalo sa isang madilim na sulok. Wala siyang silbi, kundi maging bangko nating pamilya ang nakakapasong panlalait ng aking asawa habang hinahagkan ng kanyang kabit. Ngunit tapos na ang pagiging sunod-sunuran. Buong tapang kong wawasakin ang maskara ng kanilang kabanalan. Mula sa abo ng aking pagmamahal, liliyab ang aking pagbangon. Handa na ba silang magbayad? Hayaan mo siyang magpakapagod sa tindahan, Marco. Ang mahalaga, nakukuha natin ang pera niya para mabayaran ang mga palihim mong utang sa sugal. Hindi ba't yan naman ang tanging silbi ng babaeng yan sa pamilyang ito? Ang malamig at walang pusong pangungusap na yon ay tumagos sa manipis na siwang ng nakapinid na pintuan. Sa labas ng silid nakatayo si Teresa habang maingat na hawak ang isang tray na may dalang mangkok ng mainit na sabaw ng manok. Madaling araw pa lamang ay bumangon na siya. Upang lutuin ito, pinili niya ang pinakasariwang sangkap dahil naisip niyang makakabuti ito sa mahinang kalusugan ng kanyang biyenan na si Doña Carmen. Subalit sa halip na pagtanggap at pagmamahal, isang matalim na patalim ng pagtataksil ang sumalubong sa kanyang pag-aalaga. Biglang nanigas ang buong katawan ni Teresa. Ang init na nagmumula sa mangkok ay tila naging yelo na mabilis gumapang sa kanyang mga ugat. Naramdaman niya ang matinding paninikip ng kanyang lalamunan na tila may isang makapal na kamay na walang awang sumasakal sa kanya upang pigilan ang pagkawala ng anumang hikbi. Ang kanyang mga pangarap ng isang buo at masayang pamilya ay gumuho sa isang iglap, inaanod ng mga salitang hindi niya inakalang magmumula sa mga taong pinagsisilbihan na niya. You are right, Mommy. Nakakasawa rin minsan magpanggap na mahal ko siya. Kung hindi lang dahil sa pangangailangan natin ng pondo, para takpan ang mga utang ko, hindi ko pagtitiyagan ang isang babaeng galing sa squatter. Wala siyang class, Mommy. Her whole family is a burden, lalo na yung tatay niyang amoy lupa. Ang bawat salitang binitiwan ng kanyang asawang si Marco ay parang asidong ibinuhos sa kanyang sariwang sugat. Ang boses ng lalaking pinangakuan niya sa harap ng altar ay puno ng pandidiri at pagkamuhi. Bahagyang nanginig ang mga daliri ni Teresa. Pilit niyang ipinirmi ang kanyang hawak sa tray upang hindi lumikha ng anumang pag-ilag o pagbagsak na magbubunyag ng kanyang presensya. Ibinaba niya ang kanyang paningin sa kanyang sariling kamay at tinitigan ang murang singsing sa kanyang palasingsingan. Ang singsing na yon na minsan niyang itinuring na pinakamahalagang kayamanan at patunay ng kanilang pag-ibig ay biglang naging tila isang matinik na alambre na unti-unting pumuputol sa kanyang balat. Naramdaman niya ang hapdi, hindi lamang sa kanyang daliri, kundi hanggang sa pinakasulok ng kanyang kaluluwa na ngayon ay ninakawan ng dangal. Nais niyang sumigaw magwala at isumbat sa kanila ang lahat ng kanyang isinakripisyo. Nais niyang ipaalala kung paano niya inilaan ang bawat sentimo ng kanyang kinita para lamang guminhawa ang buhay nila. Ngunit alam niyang walang magagawa ang pagluha sa harap ng mga taong hindi kailanman nakakita sa kanyang halaga. Ang pinakamasakit na uri ng kalungkutan ay ang tahimik na pagtanggap na ikaw ay ginamit lamang. Unti-unti siyang umatras, maring kinakagat ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang sarili niyang dugo. Pinipigil niya ang bawat paghinga upang manatiling tahimik sa gitna ng kanyang matinding pagkawasak. Subalit kasabay ng kanyang paghakbang papalayo, narinig niya ang mabibigat na yabag mula sa loob ng silid na naglalakad papalapit sa pintuan kung saan siya nakatayo. Ang distansya nila ay kasing lapit na lamang ng isang dangkal. Paano niya maitatago ang kanyang basag na pagkatao kung sa susunod na sandali ay mabubuksan ng pintuan at bubulaga sa kanila ang kanyang mga luhang? Hindi na mapigilan. Amanda Masing. Sa isang mabilis na iglap, isiniksik ni Teresa ang kanyang sarili. Sa madilim na sulok ng pasilyo, mahigpit na yakap ang tray na hawak niya. Bumukas ang pintuan at naramdaman niya ang pagdaan ng hangin mula sa paglakad ni Marco
patungo sa kabilang direksyon. Nang makalayo ang kanyang asawa, unti-unting nakawala ang kanina pa niyang pinipigil na hininga. Pinunasan niya ang mga luhang nag-iwan ng hapdi sa kanyang mga pisngi. Kinailangan niyang magpakatatag. Bumalik siya sa kanilang silid, inayos ang sarili at naghintay. Hindi nagtagal ay pumasok si Marco na may nakapaskil na malambing na ngiti. Sa labi isang nangiting na ngayon ay nagdudulot ng kilabot sa kalamnan ni Teresa. Lumapit ang lalaki at hinawakan ang kanyang mga balikat. "Bakit gising ka pa, mahal? You should be resting." Wika ni Marco sa tonong tila nag-aalala. Tiningnan siya ni Teresa ng diretso sa mga mata, naghahanap ng kahit katiting na sinseridad na alam niyang wala roon. "Wala lang, napaisip lang ako." "Are we okay, Marco? I mean, minsan, feeling ko parang ang dami kong pagkukulang sa inyo ni Mami." Maingat niyang pagsubok. Walang pag-aalinlangang hinaplos ni Marco ang kanyang buhok at sumagot, "Ano ka ba? You're the best wife. Mommy and I appreciate everything you do for this family. Huwag ka nang mag-overthink, okay?" Kasunod nito ay idinampi ng lalaki ang kanyang mga labis sa noo ni Teresa. Isang halik na dati ay nagbibigay sa kanya ng kilig at kapanatagan, subalit ngayon ay nag-iwan lamang ng pakiramdam ng matinding pandidiri na kinailangan niyang lunukin at itago sa likod ng isang pilit na ngiti. Pagsapit ng umaga, isang bisita ang nagdala ng panandaliang liwanag sa madilim na mundo ni Teresa. Dumating ang kanyang amang si Mang Berting mula sa probinsya, bitbit ang isang buwig ng saging na saba bilang pasalubong. Ang matandang magsasaka ay nakasuot ng kanyang pinakamaayos ngunit kupas ng polo bakas sa kanyang magaspang na balat at nangungulubot na muka ang mahabang panahon ng pagbabanat ng buto upang igapang si Teresa sa kahirapan. Masayang sinalubong ng matanda si Marco, mahigpit na kinamayan ang manugang habang pilit na iniaabot ang simpleng handog mula sa kanilang bukid. "Salamat talaga, Marco, at inaalagaan mo ng mabuti ang anak ko. Napakalaking utang na loob namin sa pamilya ninyo sa pagtanggap sa kanya." Puno ng galak na wika ng matanda bulag sa panlilinlang na nangyayari sa loob ng bahay na yon. Mula sa itaas ng hagdan ay bumaba si Doña Carmen, tinitigan ang pasalubong ni Mang Berting nang may tahimik na pandidiri bago ibinaling ang paningin sa matanda. "Naku, Mang Berting, nag-abala pa kayo. Hindi naman namin nakakain ng mga ganyang klaseng pagkain dito. Pero sige, ipapabigay ko na lang sa mga kasambahay upang hindi masayang." May kasamang matamis, ngunit nakakalasong ng ngiti na saad ng biyenan. Hindi na unawaan ng inosenteng ama ang patalim sa likod ng mga salitang iyon. Bagkus ay ngumiti pa ito ng lubos dahil inakala niyang tinatanggap ang kanyang regalo. Lumapit si Mang Berting kay Teresa at sa pamamagitan ng kanyang mga nanginginig at magagaspang na daliri ay maingat niyang inayos ang gusot sa manggas ng blusa ng kanyang anak. "Ang ganda-ganda na talaga ng anak ko. Isa ka ng tunay na senyora, anak. Wala na akong mahihiling pa, kundi ang makita kang masaya at walang inaalala." Malambing nitong bulong na nagpabilis sa pagdaloy ng luha sa mga mata ni Teresa na agad niyang kinurap upang pigilan. Tiningnan ni Teresa ang kislap ng kaligayahan sa mga mata ng kanyang ama. Sa sandaling iyon napagtanto niya ang isang malupit na katotohanan. Kung ibubunyag niya ngayon ang kasamaan ng pamilyang ito, paniguradong babagsak ang mundo ng kanyang ama. Hindi kakayanin ng mahinang puso ni Mang Berting ang kahihiyan at sakit na malamang ginamit lamang ang kanyang anak para magbayad ng utang. Kinagat ni Teresa ang kanyang ibabang labi, nilulunok ang lahat ng galit at pagnanasang maghiganti. Para sa kapayapaan at kalusugan ng kanyang ama, handa siyang magsuot ng maskara ng pagiging martir at magdusa ng tahimik. Ang kanyang utang na loob at pagmamahal sa magulang ang naging matibay na tanikala na nagtali sa kanya sa impyernong ito. Habang patuloy sa masayang pagkukwento ang matanda, na pansin ni Teresa ang patuloy na pag-iilaw ng screen ng telepono ni Marco na nakapatong sa mesa
Nagpapakita ng sunod-sunod na mensahe mula sa isang hindi nakapangalan na numero na mabilis na inilalayo at tinatakpan ng kanyang asawa. Bago pa man makapag-isip si Teresa ng hakbang upang alamin kung sino yon, isang biglaang pangyayari ang nagpatigil sa ikot ng kanyang mundo. Natigil sa pagsasalita si Mang Berting. Nakita ni Teresa kung paano biglang namutla ang matanda. Habang dahan-dahang napahawak ng mahigpit sa kanyang kaliwang dibdib, ang paghinga nito ay naging mabigat at kapos na tila ba may malaking batong nakadagan sa kanyang baga sa harap mismo ng walang emosyong mga mata ng kanyang biyenan. Naging mabigat ang bawat sandali habang nakakapit ang magagaspang na kamay ni Mang Berting sa kanyang sariling dibdib. Mabilis na inalalaya ni Teresa ang kanyang ama, paupo, at pinainom ng dalang gamot hanggang sa unti-unting bumalik ang natural na kulay sa maputla nitong mukha. Nang makatulog ang matanda sa panauhing silid, matapos ang labis na kapaguran tahimik na nagtungo si Teresa sa kanyang kwarto, pilit niyang pinapakalma ang sariling kaba habang naiisip ang isang maliit na libreta ng bangko na nakatago sa ilalim ng kanyang mga lumang damit. Iyon ang natitira niyang pag-asa. Ang perang matagal niyang inipon ng palihim sentimo, bawat sentimo, para sa nakatakdang operasyon sa puso ng kanyang ama. Alam niyang kailangan niyang protektahan ang kaisa-isang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Pagsapit ng gabi, binalot ng nakakasakal na tensyon ang marangyang hapagkainan ng pamilya. Naroon ang kapatid ni Marco na si Elena na may mapang-uyam ng ngiti habang sinusuri mula ulo hanggang paa si Teresa. Nagsimula ang lahat sa isang tila inosenteng mungkahi mula kay Doña Carmen na bumasag sa katahimikan. Teresa, napapansin ko na masyado kang nagpapakapagod sa minimart mo. Plano niyo na ni Marco na magka-baby, hindi ba? You shouldn't be doing heavy work. Baka makasama yan sa magiging apo ko. Ang malambot, ngunit may malalim na diin na wika ng matanda, ginagamit ang hindi pa isinisilang na bata bilang sandata. Bago pa man makasagot si Teresa upang ipagtanggol ang negosyong kanyang itinaguyod mula sa pagiging isang maliit na sari-sari store hanggang lumaki, mabilis na hinawakan ni Marco ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Tama si Mami mahal. I just want you to rest. Ibigay mo na muna kay Elena ang pamamahala ng tindahan. We are family, tutulungan ka niya. Ang nakakumbinsing pakiusap ng kanyang asawa na may kasamang malambing na titig. Ang init ng palad ni Marco na dating nagbibigay ng lakas ay tila naging isang mabigat na kadena na nagkukulong sa kanyang mga pagtutol. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang buong katawan, isang pakiramdam ng unti-unting pagkaubos na hindi niya magawang ipahayag. Ngunit alang-alang sa kapayapaan at upang hindi makarating sa kanyang amang may sakit ang anumang hidwaan, marahan siyang tumango bilang pagsang-ayon habang kinakagat ang loob ng kanyang pisngi upang pigilan ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Walang pag-aaksaya ng oras na inabot ni Elena ang kumpol ng susi ng minimart mula sa mga nanginginig na kamay ni Teresa. Don't worry, sister-in-law. Aayusin ko ang mga palpak mong sistema at gagawin kong mas may class ang tindahan mo. Wika ni Elena bago ito tinalikuran na tila isang tagapaglingkod lamang. Naiwan si Teresa sa kusina nang matapos ang hapunan. Sa isang sulok, kinuha niya ang kanyang lumang apron na may bahid pa ng tuyong mantsa mula sa kanyang mga unang taon ng pagtitinda. Maingat niya itong itinupid dinarama ng kanyang mga daliri, ang magaspang na tela. Ang apron na iyon ang naging saksi sa kanyang mga pangarap sa mga madaling araw na nagbubuhat siya ng mga kahon ng delata at sako ng bigas. Ngayon tinutupi niya ito kasama ng kanyang kalayaan at dangal. Bago siya tuluyang umakyat sa silid, nahagip ng kanyang paningin ang anino ni Elena. Sa balkonahe, nakadikit ang telepono sa tainga at masinsinang nakikipag-usap sa isa sa mga pinakamalaking supplier ng kanilang tindahan. Tila may pinaplansang isang lihim na kasunduan na higit pa
sa simpleng pamamahala. Ang pangambang iyon ay sinundan pa ng isang bangungot na tuluyang gumising sa kanyang diwa nang sumapit ang kalagitnaan ng gabi. Naalimpungatan si Teresa mula sa mababaw na tulog sa tulong ng manipis na liwanag ng buwan na tumatagos sa siwang ng kurtina. Nakita niya ang isang figura na nakatayo sa harap ng kanyang cabinet. Hindi siya gumalaw o kahit na huminga man lang. Mula sa kanyang pagkakahiga, pinagmamasdan niya si Marco na palihim na kinakal-kal ang kanyang pitaka. Dahan-dahang kinukuha ang kanyang pribadong bank card bago ito maingat na isilid sa sariling bulsa ng lalaki. Nanatiling nakapikit ang mga mata ni Teresa, pilit na pinatitigil ang panginginig ng kanyang mga pilik mata habang nararamdaman niya ang marahang pagbangon ni Marco mula sa kama. Bawat maliliit na galaw ng kutsyon ay tila isang malakas na hampas sa kanyang dibdib. Narinig niya ang mahinang pag-ikot ng kandado ng kanilang kabinet at ang marahang pagbukas ng drawer kung saan nakatago ang kanyang pitaka. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, bawat kalansing ng mga barya at ang bahagyang pagkuskos ng plastic na card sa loob ng kanyang wallet ay tila mga sigaw na nagbubunyag ng katotohanan. Nang tuluyang lumabas si Marco ng silid, iniwan siyang mag-isa sa lamig ng madaling araw. Doon lamang hinayaan ni Teresa na dumaloy ang isang mainit na luha patungo sa kanyang unan. Ang kanyang tiwala na dati ay kasing tatag ng isang pundasyon ay unti-unti nang naglalaho, nag-iiwan lamang ng isang malalim at madilim na hukay sa kanyang puso. Pagsapit ng umaga, sa halip na magtungo sa minimart, dinala ng kanyang mga paa si Teresa sa bangko. Ang bawat hakbang niya sa malamig na sahig ng establishmento ay puno ng kaba. Nang ipakita sa kanya ng teller ang huling transaksyon sa kanyang account, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang perang inilaan niya para sa huling sandali ng kanyang ama, ang bunga ng kanyang puyat at pagod, ay kinuha ng walang paalam. Halos hindi niya maramdaman ang sariling mga kamay habang hawak ang maliit na piraso ng papel na nagpapakita ng halos wala nang natitirang balanse. Sa halip na umuwi o magalit, isang kakaibang lakas ang nanahan sa kanyang kalooban. Nagpasya siyang sundan si Marco, hindi bilang isang asawang naghahanap ng pag-ibig, kundi bilang isang saksi sa pagbagsak ng sarili niyang mundo. Sa ilalim ng nakatirik na araw ng Maynila, natagpuan ni Teresa ang kanyang sarili sa labas ng isang marangyang cafe na malayo sa kanilang komunidad. Mula sa kabilang bahagi ng kalsada, nakatago sa likod ng isang malaking puno, nakita niya ang kanyang asawa. Nakasuot ito ng bagong polo, mukhang masaya at walang bakas ng kahit anong konsensya. Ngunit ang mas masakit ay ang babaeng katapat nito. Isang babaeng balot ng mamahaling alahas at kasuotan, malayo sa imahe ni Teresa na palaging may bahid ng alikabok mula sa tindahan. Nakita ni Teresa kung paano hinawakan ni Marco ang kamay ng babae, kung paano ito ngumiti. Isang nangiting kailanman ay hindi na ibinigay sa kanya. At nang maglapat ang kanilang mga labi sa isang matamis at lonta, nahalik na ramdaman ni Teresa ang isang matalim na hapdi na tila ba hinihiwa ang kanyang kaluluwa sa gitna ng maraming tao. Ang bawat sentimong pinaghirapan niya ay ginagamit ngayon upang bumili ng kaligayahan para sa ibang tao, habang ang kanyang sariling ama ay naghihirap sa banig ng karamdaman. Naglakad pauwi si Teresa na tila isang anino na nawalan ng direksyon. Ang init ng kalsada ay hindi niya alintana dahil mas matindi ang lamig na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Sa bawat paghakbang, naaalala niya ang mga sakripisyo niya, ang mga gabing hindi siya natutulog upang magbilang ng inventaryo, ang mga araw na tinitiis niya ang gutom para lamang may maipadala sa kanyang ama at maipantustos sa luho ng pamilya ni Marco. Lahat ng iyon ay naging abo sa harap ng kanyang mga mata. Wala na ang dating Teresa na madaling mauto ng mga mabulaklak na salita.
Ang bawat patak ng pawis na ibinigay niya para sa pamilyang ito ay naging laso na ngayon sa kanyang isipan. Pumasok siya sa kanilang bahay at hindi na nag-abalang magbukas ng ilaw. Naupo siya sa gitna ng sala pinaliligiran ng kadiliman na tila sumasalamin sa kanyang nararamdaman. Ang bawat segundo ng paghihintay ay punong-puno ng tensyon. Ilang oras ang lumipas bago narinig ni Teresa ang pag-ikot ng susi sa labas ng pintuan at ang marahang pagbukas nito. Pumasok si Marco na may kasamang himig ng kanta sa kanyang hininga, tila galing sa isang matagumpay na laban. Hindi nito agad napansin ang aninong nakaupo sa sopa hanggang sa marinig ang malamig na tinig ni Teresa na bumasag sa katahimikan. "Saan ka galing, mahal? Parang napakaganda ng araw mo, ah?" Marahang saad ni Teresa habang dahan-dahang tumatayo. Ang boses niya ay walang emosyon. Tila galing sa isang taong hindi na marunong makaramdam ng sakit habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa asawang ngayon ay tila nakakita ng isang multo sa gitna ng dilim. Mabilis na kinapa ni Marco ang switch sa dingding at ang biglaang pagliwanag ng silid ay naglantad sa kanyang gulat na mukha. Saglit siyang natigilan, tila isang magnanakaw na nahuli sa akto bago pilit na ibinalik ang kanyang mapanlinlang na ngiti. "Mahal, you scared me. Bakit ka nakaupo rito sa dilim? I had a very long meeting with a potential investor and it was so exhausting." Paliwanag nito habang dahan-dahang lumalapit upang halikan si Teresa. Amoy ng alak at banyagang pabango ang humahalimuyak mula sa kanyang mga amoy na naging hudyat ng panibagong kasinungalingan. Tiningnan siya ni Teresa, pilit na itinatago ang nagliliyab na galit sa likod ng kanyang mga nanunuyong mata. "I see. Magpahinga ka na, Marco. Malaki ang kailangan nating enerhiya para sa party ni Mommy bukas." Mahinahong sagot ni Teresa habang ang kanyang puso ay nagiging tila isang matigas na bato sa loob ng kanyang dibdib. Sumapit ang araw ng salo-salo, isang pagtitipon na ang layunin ay ipagmalaki ang yaman at koneksyon ng pamilya ni Marco. Ngunit para kay Teresa ito ay naging isang araw ng matinding pagpapakababa. Habang si Doña Carmen at Elena ay abala sa pagsusuot ng kanilang mga mamahaling gown at pagpapaganda sa harap ng salamin, si Teresa ay naroon sa kusina, balot ng usok at pawis. Siya ang naghanda ng lahat, mula sa pagluluto ng tradisyonal na ulam hanggang sa pag-aayos ng mga dekorasyon sa bakuran. Ang bawat kislap ng mga kristal na baso at ang bango ng mga mamahaling bulaklak sa sala ay kapalit ng kanyang pagod. Subalit sa paningin ng kanyang biyenan, siya ay nananatiling isang kasambahay na walang bayad. Sa gitna ng katuwaan ng mga panauhin, narinig ni Teresa ang tawanan mula sa sala habang siya ay naglalakad, bit-bit ang isang mabigat na tray ng mga inumin. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay sinabayan ng mga bulungan ng mga kamag-anak ni Marco. "Is she the wife? I heard she's from the slums." Ang layo naman ng hitsura niya sa pamilya ni na Carmen. Ang narinig niyang sutsot ng isang matandang babae. Agad na sumabat si Doña Carmen sa tonong tila nagmamalasakit ngunit puno ng pangungutya. "Huwag kayong ganyan. She's a hard worker, kahit ganyan lang ang pinagmulan niya. At least she knows how to serve us well. We treat her like family, of course." Wika ng biyanan na umani ng mapanuyang ng ngiti mula sa mga nakikinig. Naramdaman ni Teresa ang pag-init ng kanyang mga pisngi, hindi dahil sa init ng kalan, kundi dahil sa kahihiyang ibinabato sa kanya ng mga taong pinaglilingkuran niya ng tapat. Nang dumaan ang gabi at ang mga panauhin ay abala sa pagkukwentuhan sa patio, nagtungo si Teresa sa likod ng bahay upang kumuha ng karagdagang supply. Doon sa ilalim ng madilim na anino ng mga puno, narinig niya ang boses ni na Elena at Doña Carmen. "Mommy, the buyer is very interested. Once makuha natin ang pirma ni Teresa sa transfer documents, we can sell the Minimart immediately. Iyong pera sapat na para mabayaran ang utang ni Marco
at may matitira pa para sa ating lifestyle. Ang narinig niyang masayang wika ni Elena. Mabilis na inilabas ni Teresa ang kanyang telepono. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinipindot ang record button. Ang bawat salita ng pagtatraydor ay naging dokumento ng kanilang kasamaan. Bawat plano ng pagnanakaw ay naging sandata na kanyang gagamitin sa takdang panahon. Natapos ang handaan at unti-unti nang nagsialis ang mga bisita. Naiwang mag-isa si Teresa sa gitna ng malawak at makalat na bakuran. Ang bawat piraso ng basura na kanyang pinupulot, ang bawat mantsa na kanyang kinukuskos sa mesa ay tila mga sugat sa kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay isa siyang basahan na matapos gamitin ay itinapon na lamang sa isang tabi. Ang katahimikan ng gabi ay binalot ng kanyang pagod habang ang kanyang katawan ay halos bumigay na sa bigat ng mga pangyayari. Sa bawat pagpatak ng tubig mula sa gripo, habang naguhugas siya ng mga huling kagamitan, tila binibilang nito ang natitirang pasensya sa kanyang puso. Paalis na sana siya sa kusina upang magpahinga ng mahagip ng kanyang paningin ang isang anino sa labas ng malaking gate ng Biatu. Ang liwanag ng poste sa kalsada ay tumama sa isang pamilyar na figura na nakatayo roon. Ang kanyang amang si Mang Berting, basang-basa ng pawis at tila halos hindi na makatayo ng tuwid, ay nakahawak sa rehas ng gate. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa sakit habang pilit na humihingi ng tulong. Sa gitna ng karangyaan ng bahay na kakalinis pa lamang ni Teresa, ang imahe ng kanyang amang naghihirap sa labas ay naging isang napakasakit na paalala ng lahat ng kanyang isinakripisyo. Paano nakarating ang kanyang ama rito sa ganoong kalagayan at anong bagong bihag na balita ang dala ng kanyang nanghihinang katawan? Mabilis na tinakbo ni Teresa ang distansya patungo sa malaking gate ng Biatu. Hindi alintana ang sakit ng kanyang mga paa na kanina pa nakatayo sa kusina. Sa bawat hakbang niya, ang malamig na hangin ng gabi ay tila humahampas sa kanyang mukha, ngunit mas matindi ang lamig na naramdaman niya nang hawakan niya ang mga rehas na bakal. Doon nakita niya ang kanyang amang si Mang Berting na dahan-dahang bumabagsak sa semento. Ang isang kamay ay mahigpit pa ring nakakapit sa kanyang dibdib habang ang kabilang kamay ay nanginginig na umaabot sa kanya. Walang ingay na lumabas sa bibig ng matanda, tanging ang kapos na paghinga at ang naniningkit na mga mata na puno ng pagmamakaawa ang nagsilbing boses ng kanyang paghihirap. Binuhat ni Teresa ang nanghihinang katawan ng kanyang ama, isinasantabi ang lahat ng kanyang pagod, habang ang kanyang sariling puso ay tila binibiyak sa gitna ng kawalang katiyakan. Sa loob ng ospital, ang amoy ng gamot at ang maputlang liwanag ng mga ilaw sa pasilyo ay lalong nagpabigat sa nararamdaman ni Teresa. Nakaupo siya sa isang mahabang upuan, ng kanyang mga kamay ay magkayakap habang hinihintay ang balita mula sa silid ng pagsusuri. Lumabas ang doktor na may bitbit na mabigat na balita. Kailangan ng agarang operasyon sa puso ni Mang Berting dahil sa malalang barado sa kanyang mga ugat. Kailangan nating gawin ito sa lalong madaling panahon, Mrs. Ngunit ang depositong kailangan para sa operasyon at ang mga kagamitan ay aabot sa ₱250,000. Ang pahayag ng doktor na tila isang malakas na kulog sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ngunit sa halip na mawalan ng pag-asa, naalala ni Teresa ang kanyang lihim na account, ang perang bunga ng bawat sentimong tinipid niya mula sa kanyang minimart, ang perang inilaan niya para sa kalusugan ng kanyang ama. Nagmadali si Teresa patungo sa pinakamalapit na automated teller machine sa loob ng ospital. Ang bawat pagpindot niya sa mga numero ay sinasabayan ng isang panalangin. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig sa kaba at pag-asa. Pinanood niya ang pag-ikot ng simbolo sa screen habang pinoproseso ang kanyang hiling na makita ang balanse. Ngunit nang lumabas ang mga numero, ang kanyang mundo ay tila tuluyang gumuho. 0.
Ang bawat puwang sa kanyang account ay walang laman. Hindi siya makapaniwala, kaya't paulit-ulit niyang sinubukan umaasang isang pagkakamali lamang ang lahat. Ngunit ang katotohanan ay tila isang malupit na biro na sumampal sa kanyang pagkatao. Ang bawat sentimong itinago niya para sa huling hininga ng kanyang ama ay wala na. Hindi na nag-isip si Teresa at mabilis na tumawag sa hotline ng bangko upang alamin kung saan napunta ang kanyang pera. Ang boses ng customer service agent sa kabilang linya ay tila galing sa malayo habang ipinapaliwanag nito ang huling transaction. Ma'am, a large withdrawal was made yesterday for a full payment of a luxury sedan under a joint authorization. Ang paliwanag ng boses. Doon lamang nagliwanag ang lahat sa isipan ni Teresa. Naalala niya ang gabi nang makita niyang kinukuha ni Marco ang kanyang card, ang hapon nang makita niya itong may kasamang ibang babae, at ang bagong sasakyang nakaparada sa tapat ng cafe. Ginamit ni Marco ang pera para sa buhay ng kanyang ama upang bumili ng kaligayahan para sa kanyang kabit. Ang bawat piraso ng kanyang pagtitiwala ay tuluyang naging abo at ang pagmamahal na dati ay nagbibigay sa kanya ng init ay naging isang matalim at malamig na galit. Bumalik si Teresa sa pasilyo ng ospital kung saan tanaw niya ang kanyang ama sa loob ng glass window ng intensive care unit. Ang matanda ay nakaratay, pinalilibutan ng mga makinaryang tila bumibilang sa bawat nalalabing segundo ng kanyang buhay. Napaupo si Teresa sa sahig, ang kanyang mga tuhod ay bumigay sa bigat ng katotohanan. Wala siyang pera, wala siyang matatakbuhan, at ang lalaking nangako na poprotektahan siya ay ang mismong tao na pumuputol sa hininga ng kanyang ama. Ang bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay hindi na dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang sumusumpang puot na ngayon ay nananalaytay sa kanyang mga ugat. Paano niya ililigtas ang kanyang ama kung ang tanging sandata niya ay kinuha na ng taong pinakamamahal niya sa loob ng madilim na silid ng ospital? Tanging ang ritmikong pag-akyat at pagbaba ng dibdib ni Mang Berting ang nagbibigay ng ingay sa katahimikan, isang buhay na pinatatakbo lamang ng makinang humuhuni ng malamig na kuryente. Nakaupo si Teresa sa gilid ng kama, mahigpit na hawak ang malamig at kulubot na kamay ng kanyang ama. Bawat ugat sa kamay na yon ay kwento ng pagsasakripisyo ng mga dekadang pagbubungkal sa lupa upang maibigay sa kanya ang magandang kinabukasan. Ngunit ngayon ang mga kamay na yon ay tila unti-unti nang bumibitiw. Ang sakit na nararamdaman ni Teresa ay hindi na lamang isang emosyon. Ito ay isang pisikal na bigat na dumadagan sa kanyang dibdib, tila isang malaking bato na pumipigil sa bawat paghinga niya. Ang bawat patak ng pawis mula sa kanyang noo ay sumasama sa mga luhang hindi na tumitigil sa pag-agos, habang ang kanyang isipan ay pilit na binabalikan ang bai ng kawalang pag-asa na iniwan ni Marco. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Marco. Baka sa mukha ang kunwaring pag-aalala na ngayon ay kitang-kita ni Teresa bilang isang maskara ng panlilinlang. Lumapit ang lalaki at dahan-dahang ipinatong ang kamay sa balikat ng asawa. "Mahal, I'm so sorry, I just got here. Marami lang talagang inayos sa office. Kumusta si tatay?" sabi ng nurse. Kailangan na raw ng deposit para sa surgery. Ang boses ni Marco ay malambing puno ng huwad na pagkalinga na dati ay nagpapatunaw sa puso ni Teresa, ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ng matinding pangingilabot sa kanyang balat. Tumingin si Teresa sa kanyang asawa, tinitigan ang mga matang kayang magsinungaling ng walang kurap. Nais niyang isigaw ang lahat, nais niyang sampalin ang katotohanan sa mukha nito. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng tuyong buhangin. Wala na ang pera sa account ko, Marco. Ubos na ang lahat. Mahina, ngunit madiin na saad ni Teresa ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa asawa. Saglit na natigilan si Marco, isang mabilis na kislap ng pagkabalisa ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng pagtataka. "What do you mean?"
Baka nagkamali lang ang bangko, mahal. Don't worry, aayusin natin yan. Baka nahack ka or gaba nothing. I'll call them tomorrow, okay? For now, relax ka muna. Baka pati ikaw magkasakit. Tugon ni Marco habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang likod. Ang haplos na yon na dati ay nagbibigay ng kapanatagan ay tila naging isang malamig na ahas na gumagapang sa kanyang katawan. Hindi makapaniwala si Teresa na sa kabila ng lahat nagagawa pa rin siyang tingnan sa mga mata ng lalaking ito at maghabi ng panibagong kwento ng kasinungalingan. Maya-maya pa ay pumasok ang isang nurse, may bitbit na mga papeles na kailangang pirmahan. Misis, kailangan po nating mailipat ang pasyente sa operating room sa loob ng 2 oras. Pero bago yon, kailangan po ng proof of payment sa billing section. Kung hindi po maibibigay ang deposito, baka kailanganin nating ilipat si Mang Berting sa ward o sa ibang ospital na mas abot kaya ninyo. Ang pahayag ng nurse na tila isang huling hatol ng kamatayan para kay Teresa. Tumingin siya kay Marco, umaasang makakita ng kahit katiting na habag, ngunit ang nakita lamang niya ay ang asawang mabilis na umiwas ng tingin at nagsimulang magkunwaring may tinatawagan sa kanyang telepono. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagmamahal ni Teresa para kay Marco ay tuluyang naputol, nag-iiwan lamang ng isang matalim at nakamamatay na katahimikan. Napalingon si Teresa sa kanyang amang nahihirapan sa paghinga. Ang bawat singhap nito ay tila isang pagsusumamo na huwag siyang iwan. Tumayo si Teresa mula sa kanyang upuan, ng kanyang mga binti ay nanginginig, ngunit ang kanyang paningin ay naging malinaw at matalas. Wala siyang pera, wala siyang suporta mula sa pamilyang pinagsilbihan niya at ang kanyang kaisa-isang mahal sa buhay ay unti-unti nang binabawi ng tadhana. Hinawakan niya ang malamig na rehas ng kama ng kanyang ama. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa bakal habang sumusumpa siya sa kanyang sarili. Kung ang pag-ibig ay hindi kayang magligtas ng buhay, marahil ang galit ang magiging bagong lakas niya. Sa gitna ng puting silid na amoy kamatayan, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Hanggang kailan siya magiging biktima ng sarili niyang kabutihan at kailan siya matututong lumaban para sa natitirang piraso ng kanyang mundo. Tulad ng inasahan ng banta ng ospital ay naging isang malupit na katotohanan kinabukasan. Dahil walang kakayahang magbayad ng deposito, inilabas si Mang Berting mula sa malamig at tahimik na silid ng intensive care unit patungo sa masikip at maingay na general ward ng isang pampublikong pagamutan. Ang bawat pagdaan ng stretcher sa pasilyo ay tila sumusugat sa lalamunan ni Teresa. Pinipigilan niya ang kanyang mga hikbi habang nakatingin sa kanyang amang pilit na humihinga sa gitna ng init at amoy ng pawis ng ibang mga pasyente. Nakaupo si Teresa sa isang maliit na bangko sa tabi ng kama, pilit na pinapaypayan ang matanda gamit ang isang lumang dyaryo. Wala na siyang inaalintana, kundi ang panatilihing komportable ang kanyang ama sa huling mga sandali ng laban nito. Ngunit kahit ang simpleng hiling na iyon ay mabilis na winasak ng presensya ng kanyang biyenan. Pumasok si Doña Carmen sa ward, ang kanyang mukha ay nakakunot at ang kanyang matulis na sapatos ay lumilikha ng bahagyang pag-alingaw-ngaw na umaagaw sa pansin ng ilang mga tao sa paligid. Ang matanda ay tila pandiring-pandiri habang tinitingnan ng paligid bago ibinaling ang paningin sa nakaratay na si Mang Berting. Diyos ko, Teresa, ano ba itong lugar na ito? Ang init-init at napakaraming tao. Wika ng biyenan na hindi man lang tinangkang itago ang kanyang pangungutya. Tiningnan siya ni Teresa nang diretso ang kanyang mga mata ay walang kahit na anong bahid ng emosyon, isang pagbabago mula sa dating mahinhing manugang. Wala na akong pera, Mami. Kaya dito ko muna siya dinala. Malamig na sagot ni Teresa, hindi binibigyan ng anumang puwang ang kanyang sarili na umiyak sa harap ng babaeng ito. Lumapit si Doña Carmen at tinabig ng bahagya ang upuan upang makalapit sa kama ng matanda. Tiningnan niya si Mang Berting mula ulo hanggang paa bago bumuntong hininga.
Alam mo, Teresa, sa halip na pinapahirapan mo ang sarili mo at ang anak ko, dapat tanggapin mo na ang realidad. Matanda na ang tatay mo, may sakit pa. Hanggang kailan mo ba siya isisiksik sa buhay natin? He should just die to lessen the burden on my son. Masyado na siyang pabigat, malakas at walang habas na sambit ng biyenan. Ang mga salitang yon ay parang asidong ibinuhos ng direkta sa sugatang puso ni Teresa. Ang bawat kataga ay sumunog sa kanyang natitirang pasensya. Ngunit sa halip na sumabog na ramdaman niya ang isang nakapangingilabot na katahimikan sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang mga luha na kanina pa nagbabanta ay biglang natuyo na palitan ng isang malamig at matalim na paningin na tumagos ng direkta sa kaluluwa ng kanyang biyenan. Siya ay tuluyan ng naging bato, hindi na isang biktima, kundi isang tahimik na maniningil. Maraming salamat sa payo, Mami. Kalmadong sagot ni Teresa, ang kanyang boses ay hindi nanginig, hindi nagpakita ng anumang kahinaan. Ang biglaang paglamig ng kanyang pakikitungo ay bahagyang nagpakunot sa noo ni Doña Carmen, subalit hindi ito binigyang pansin ng matanda at tuluyan nang umalis sa ward nang hindi man lang lumingon pabalik. Nang mawala sa paningin niya ang biyenan, inabot ni Teresa ang kamay ng kanyang ama at hinawakan ito ng mahigpit. Pangako ko sa inyo, tay babaguhin ko ang lahat. Hinding-hindi na tayo magiging alipin ng mga taong iyon. Bulong niya sa hangin. Ang mga pangakong iyon ay hindi na lamang salita, kundi isang matibay na sumpa na kanyang isinulat sa sarili niyang dugo. Lumabas si Teresa sa ospital habang lumulubog ang araw. Ang kalangitan ay nagbabanta ng matinding ulan, ngunit hindi siya natakot. Sa halip, hinayaan niyang maramdaman ang bawat pagdaan ng hangin sa kanyang balat. Ang kanyang isip ay hindi na naghahanap ng pag-ibig ni Marco o ng pagtanggap ng pamilya nito. Nagsimula nang gumuhit sa kanyang isipan ang isang planong hindi nangangailangan ng pananakit o paghihiganti sa marahas na paraan, kundi sa paggamit ng sarili nilang kasakiman bilang patibong. Paano niya makukuha muli ang kanyang buhay at higit sa lahat, paano niya mababawi ang halaga ng kanyang mga pangakong ninakaw sa kanya sa gitna ng naghihingalong gabi? Tanaswa. Binalot ng makapal at mausok na hangin ang maliit at madilim na opisina kung saan nakaupo si Teresa. Sa harap niya ay isang lalaking nagpapautang na may mapanuring mga mata, isang taong kilala sa pagpapatakbo ng negosyong walang sinasanto. Hinawakan ni Teresa ang ballpen na iniabot sa kanya. Ang dulo ng metal ay mariing bumaon sa magaspang na papel habang unti-unti niyang iginuguhit ang kanyang pangalan sa kontrata ng pautang. Walang anumang panginginig sa kanyang mga daliri at walang takot sa kanyang mga mata. Ibinenta niya pansamantala ang kanyang kalayaan sa isang mabigat na interes upang makuha ang halagang sapat para sa agarang operasyon ni Mang Berting. Kinuha niya ang makapal na sobrang naglalaman ng salapi. Hindi ito isang pagkatalo, kundi ang unang bato sa pundasyon ng kanyang pagbabangon. Pag-uwi niya sa malaking bahay ni Marco, maingat niyang inayos ang kanyang anyo upang itago ang nagliliyab na apoy sa kanyang kalooban. Hinayaan niyang bumagsak ang kanyang mga balikat, pinalamlam ang kanyang mga mata upang magmukhang pagod at talunan, at pinatuyo ang kanyang mga labi upang maging perpekto ang imahe ng isang babaeng tuluyan nang sumuko sa bigat ng tadhana. Pumasok siya sa malawak na sala kung saan nakaupo si Doña Carmen habang marangyang humihigop ng tsaa sa kanyang porselanang tasa, katabi si Marco na abala sa pag-scroll sa kanyang telepono. Ang lamig ng hangin mula sa aircon ay tumama sa balat ni Teresa, subalit mas malamig at nakapanliliit ang pakikitungo ng 2 taong nasa harap niya. Lumapit si Teresa at dahan-dahang lumuhod sa tabi ng inuupuan ni Marco. Ibinaba ang kanyang sarili sa pinakamababang antas ng pagpapakumbaba na ikinagulat ng mag-ina. Marco, Mommy, patawarin niyo po ako sa mga nangyari nitong mga nakaraang araw.
Ang nanginginig at basag na boses ni Teresa, isang perpektong pag-arte na nagtago sa matigas na yelo sa kanyang dibdib. Hindi ko na po kaya. Ang dami-dami kong iniisip dahil sa sakit ng tatay ko. Pagod na ang isip at katawan ko. Gusto ko na lang maging tahimik ang buhay natin bilang isang pamilya. Hinawakan niya ang palad ni Marco at naramdaman niya ang bahagyang paggalaw ng lalaki dulot ng pagkabigla. "What are you saying, mahal?" Tanong ni Marco may pagdududa, subalit may hindi maitagong pag-asa sa kanyang tinig. "Ibigay na natin sa pangalan mo ang buong pamamahala at pagmamay-ari ng Minimart, Marco. Ikaw na ang bahala sa lahat ng papeles at sa pera. I want to transfer everything to you para makapag-focus ako sa pag-aalaga kay tatay at sa pagsisilbi sa inyo. I trust you more than anyone." Ang mga linyang binitiwan ni Teresa ay tila matatamis at nakalalasing na lason na inialok niya sa mismong bibig ng kanyang mga kaaway. Isang mabilis at lihim na pagpapalitan ng tingin ang naganap sa pagitan ni Marco at Doña Carmen. Isang kislap ng sukdulang kasakiman at ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ng matanda na hindi nito nagawang itago. Mabilis na nagbago ang timpla ni Marco, ang kanyang mukha ay napuno ng pekeng pagmamahal habang iniaangat si Teresa mula sa pagkakaluhod at mahigpit itong niyakap. "Shh! It's okay, mahal. Nandito lang ako. Kung yan ang makakapagpabawas ng stress mo, tatanggapin ko ang responsibilidad para sa atin. We will handle the legal papers tomorrow para hindi ka na mamroblema." Ang malambing na wika ng lalaki habang hinahagod ang likod ng asawa. Sa loob ng yakap na yon, nakapatong ang mukha ni Teresa sa balikat ni Marco. Walang luhang umaagos sa kanyang mga mata, walang bakas ng kahinaan, kundi isang mapanganib at malamig na ekspresyon na tila nakatingin sa isang napakalalim na hukay na siya mismo ang naghukay para sa kanila. Nang sumapit ang hating gabi at tulog na ang lahat sa kabahayan, na natiling gising si Teresa sa isang madilim na sulok ng kanilang silid. Hawak niya ang isang maliit na flashlight at sinisipat ang mga draft ng dokumentong legal na lihim niyang ipinahanda sa isang pinagkakatiwalaang abogado bago pa man mangyari ang lahat ng ito. Sa bawat pahina ng paglilipat ng titulo at kapangyarihan kay Marco ay may nakalakip na maliliit, halos hindi mapansing mga sugnay, mga nakatagong pananagutan sa utang, mga kasunduan sa pautang mula sa mga mapanlinlang na kumpanya na ang mismong Minimart ang nagsisilbing garantiya, mga obligasyong walang sino man sa pamilyang ito ang may kakayahang bayaran sakaling pumalya sila sa negosyo. Maingat niyang ibinalik ang mga papel sa loob ng isang lihim na envelope. Isang mahinang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi habang nakatingin sa mahimbing na natutulog na asawa. Paano kaya magigising sina Marco at Doña Carmen kapag nalaman nilang ang koronang pilit nilang inagaw ay gawa sa nagliliyab na bakal na unti-unting susunog sa kanilang buong kinabukasan? Kinabukasan ang himig ng umaga sa loob ng tahanan ni Marco ay puno ng isang mapagkunwaring sigla. Maagang nagising si Doña Carmen at nagpaayos ng kanyang buhok habang si Marco ay nakasuot ng isa sa kanyang pinakamamahaling suit. Ang hangin sa sala ay nakabibingi sa sobrang kagalakan, isang kagalakan na nakaugat sa pag-aakalang nakuha na nila ang gintong itlog nang walang anumang kahirap-hirap. Nakaupo si Teresa sa tapat nila, ang kanyang muka ay pinalamutian ng isang mahina at pagod na ngiti habang inilalatag ng isang abogado ang mga dokumento ng paglilipat ng pagmamay-ari ng Minimart at ng lahat ng karapatang pinansyal sa pangalan ng asawa. "Pirma na natin ito, mahal, para makapagpahinga ka na ng tuluyan." Malambing na paghimok ni Marco habang iniaabot ang mamahaling ballpen kay Teresa. Ang bawat salita niya ay tila musikang nagtatago ng matutulis na tinik. Tinitigan ni Teresa ang asawa at sa isang maikling sandali, ang kanyang isip ay bumalik sa mga araw ng kanilang panliligaw, sa mga matatamis na pangakong
inakala niyang totoo at sa mga pag-asang isinugal niya. Ngunit nang makita niya ang kislap ng kasakiman sa mga mata ni Marco at Doña Carmen, ang natitirang emosyon ay tuluyang naglaho. Dahan-dahan niyang iginuhit ang kanyang pirma sa ibaba ng pahina. Bawat guhit ng tinta ay isang pagputol sa mga kadenang nagtatali sa kanya sa pamilyang ito. Mabilis na kinuha ni Marco ang papel at masayang lumagda nang hindi man lang nag-abalang basahin ang mga nakasulat sa mga sumunod na pahina. Sa likod ng mga dokumento ng pag-aari ay ang mga papeles na naglilipat sa kanya hindi lamang ng mga kita ng tindahan, kundi pati na rin ang mga napakalaking nakatagong utang mga loan mula sa hindi lisensyadong ahensya na matagal nang pinunduhan ni Teresa bilang proteksyon para sa kanyang sarili. Nang mailapat ni Marco ang huling pirma, isang kakaibang ginhawa ang bumalot sa katawan ni Teresa. Ang pag-arte ng pagiging isang talunan ay nagtapos at nagsimula na ang tahimik niyang panunood sa unti-unting pagguho ng kahariang ipinagmamalaki ng mga ito. Ilang araw ang lumipas at ang buhay sa tahanan ni Marco ay nagbago. Naging abala si Marco sa paggasta ng perang hindi pa nakokolekta. Ipinagdiriwang ang kanyang tagumpay kasama ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang lihim na karelasyon, habang si Doña Carmen naman ay abala sa pamimili ng mga bagong kagamitan na ipapadala mula sa labas ng bansa. Si Teresa ay nanatiling tahimik at hindi nakikialam, tinutugunan ang lahat ng utos na tila isang anino sa sarili niyang dating kaharian. Ang kanyang buong atensyon ay nasa pagbisita at pagbabantay sa kanyang ama sa ospital habang hinihintay ang araw ng paniningil. Ngunit ang katahimikan ng paghihintay ay ginulantang ng isang pangyayaring hindi inaasahan ni Teresa. Isang hapon, pagdating niya mula sa ospital, sinalubong siya ng isang bahay na puno ng tensyon. Sa gitna ng sala, nakatayo si Elena na may hawak na isang manipis na envelope habang bakas ang galit at pagkalito sa mukha ni Marco. Teresa, ano itong mga noise na dumarating mula sa mga supplier at sa bangko? Bakit may mga nakabinbing napakalaking interes ang tindahan na kailangan bayaran agad sa loob ng 3 araw? Sigaw ni Marco, tuluyang nahubaran ng kanyang malambing na maskara. Tinitigan siya ni Teresa, na natiling kalmado ang kanyang mga mata, ay tila 2 malalalim na lawa ng yelo. Paano tatanggapin ni Marco at ng buong pamilya nito ang malamig na sampal ng katotohanan na ang kayamanang inaakala nilang ninakaw ay isa palang sumasabog na bomba ng pagkakautang na wawasak sa lahat ng pinahahalagahan nila? Tay! Binitiwan ni Marco ang mga notice ng pagkakautang sa ibabaw ng salamin na mesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa halong matinding galit at pagkalito. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumitaw habang nakatitig sa asawang dati ay laging nakayuko, ngunit ngayon ay nakatayo ng tuwid at nakatingin sa kanya nang walang anumang bakas ng takot. Tinitigan ni Teresa ang mga papel na nagkalat. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga babala mula sa mga ahensya ng pautang at mga mapanlinlang na kumpanya na pinagkuhanan niya ng pondo para sa operasyon ng kanyang ama. Mga obligasyong ipinasa niya ng buong buo sa pangalan ni Marco nang walang pag-aalinlangang pinirmahan ng lalaki ang mga dokumento ng paglilipat. What is the meaning of this, Teresa? Bakit nakapangalan sa akin ang mga milyon-milyong utang na ito? Akala ko ba malinis ang records ng Minimart? Ang nanginginig, ngunit may diin na tanong ni Marco pilit na hinahanap ang dating asawa na madaling paikutin sa kanyang mga palad. Isang malamig at kalmadong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Hindi ito ngiti ng saya, kundi ng isang taong tuluyan ng nakalaya mula sa isang mahabang bangungot. Binigay ko lamang ang matagal na ninyong hinihingi, Marco. Ang buong pamamahala at pag-aari ng tindahan. Hindi ba't sabi mo, ikaw na ang bahala sa lahat ng responsibilidad? Ang mga papel na pinirmahan mo
Nang hindi binabasa dahil sa sobrang pagmamadaling makuha ang pera ko ay ang mismong patunay na ikaw na ang magmamay-ari ng lahat ng naiwan kong obligasyon. Ang mahinahon nitong tugon, ang bawat salita, ay tila matatalim na patalim na, unti-unting humihiwa sa kayabangan ng kanyang asawa. Mula sa itaas ng hagdanan, mabilis na bumaba si Doña Carmen matapos marinig ang tensyon sa sala. Kinuha ng matanda ang isa sa mga papel at habang binabasa ang mga numero at legal na babala, unti-unting naglaho ang kulay sa kanyang mukha. Wala kang utang na loob, isa kang ahas. Pagkatapos ka naming patuluyin sa pamamahay na ito at ituring na pamilya, ganito ang igaganti mo sa amin. Ilalagay mo ang anak ko sa kapahamakan. Ang nanggagalaiting wika ng biyenan, ang mga mata nito ay nanlilisik habang nakaduro ang nanginginig na daliri kay Teresa. Ngunit sa halip na yumuko at umiyak, tulad ng dati, humakbang pasulong si Teresa. Ang bawat paghakbang niya ay nagdala ng isang mabigat na presensya na nagpaurong kay Doña Carmen. Sino ang mas ahas sa atin, Mami? Ako ba na nagpakakuba sa pagtatrabaho para masuportahan ang marangya ninyong pamumuhay o ang anak ninyo na ninakaw ang kaisa-isang pondong inipon ko para sa naghihingalo kong ama upang ibili ng mamahaling sasakyan ang kanyang kabit? Ang malamig na boses ni Teresa ay pumailan lang sa buong sala. Binabasag ang lahat ng ilusyon ng pagiging perpekto ng pamilyang yon. Nanlaki ang mga mata ni Marco at ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas. Hindi niya inakalang alam na ni Teresa ang lahat ng kanyang maruruming lihim. Pilit niyang inabot ang kamay ng asawa, ginagamit ang huling sandata ng kanyang panlilinlang. Mahal, please, let me explain. Nadala lang ako. Pwede nating ayusin ito, bawiin mo ang mga papeles, babaguhin ko ang lahat para sa atin. Pagsusumamo ng lalaki, habang pilit na kinakalma ang nanginginig na asawa. Ngunit inilayo ni Teresa ang kanyang kamay, iniiwasan ng balat ng lalaki, na tila nagdadala ng matinding dumi at sakit. Tiningnan niya ang buong paligid, ang mga mamahaling kasangkapan, ang naglalakihang mga chandelier at ang malawak na espasyo na naging kulungan niya ng maraming taon. Dati, handa siyang magsakripisyo para manatili sa bahay na ito, ngunit ngayon, nararamdaman niya ang pagiging magaan ng kanyang kalooban, ang pagkawala ng mabigat na kadenang matagal nang sumasakal sa kanyang pagkatao. Tinalikuran niya ang mag-ina at naglakad patungo sa pintuan. Habang papalapit siya sa kalayaan, isang katanungan ang nag-iwan ng matinding pagkabagabag sa hangin. Paano haharapin ng isang pamilyang sanay sa kayabangan at karangyaan ang bukas na sasalubungin sila hindi ng mga tagapaglingkod kundi ng mga awtoridad at maniningil na wawasak sa lahat ng natitira nilang dangal? Pante. Habang dahan-dahang sumasara ang matataas na rehas na bakal ng biyatu, tuluyan nang naiwan ni Teresa sa loob ang kanyang mga luha at pagdurusa. Ang ulan ay nagsimulang bumasa sa kanyang mukha, subalit sa halip na lamigin naramdaman niya ang isang kakaibang init ng paglaya na nagmumula sa kanyang dibdib. Wala siyang dalang kahit anong kagamitan, tanging ang kanyang sarili lamang at ang natitirang dangal na pilit nilang inagaw. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon nakahinga siya ng malalim na walang bigat na nakadagan sa kanyang balikat. Nagtungo siya sa ospital kung saan nagpapagaling ang kanyang amang si Mang Berting matapos ang matagumpay na operasyon. Ang pautang na kanyang kinuha mula sa labas ay naging kapalit ng buhay ng kanyang ama, isang desperadong desisyon na kailanman ay hindi niya pagsisisihan dahil ito ang naging mitya ng kanyang paggising. Lumipas ang isang linggo. Sa kabila ng mga patuloy na dumarating na babala mula sa bangko, nagpumilit si Marco at Doña Carmen na ituloy ang isang malaking pagtitipon sa isang marangyang hotel. Ito ay pagdiriwang para sa anibersaryo ng kumpanyang opisyal nang nakapangalan kay Marco,
isang desperadong hakbang, at palabas upang makahikayat ng mga bagong mamumuhunan na sasagip sa kanilang papalubog na estado. Ang bulwagan ay pinalamutian ng mga mamahaling bulaklak at nagkikislapang mga ilaw. Nakasuot ng kumikinang na gown, si Doña Carmen, pilit na itinatago ang matinding kaba sa likod ng kanyang mapagmataas na ngiti at matataas na noo habang nakikipag-usap sa mga kilalang tao sa lipunan. Si Marco naman ay panay ang punas ng malamig na pawis sa kanyang leeg kahit na napakalamig ng temperatura sa loob ng kwarto. Ang kanyang mga mata ay palaging nakatingin sa pintuan, natatakot na may dumating na paniningil. Sa kalagitnaan ng pagtataas ng baso para sa isang pagpupugay, dahan-dahang bumukas ang malalaking pintuan ng bulwagan at kinuha ang atensyon ng lahat. Pumasok si Teresa. Wala na ang babaeng may bahid ng mantika sa damit at palaging nakayuko ang paningin. Nakasuot siya ng isang eleganteng pulang damit na humuhubog sa kanyang kumpiyansa. Ang kanyang buhok ay maayos na nakalugay at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding katapangan. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng makapal na carpet ay may dalang bigat at awtoridad na nagpatahimik sa mga panauhin at nagpatigil sa tugtugin. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Marco at Doña Carmen nang makita nila ang pagbabagong anyo ng babaeng kanilang inalipin at binalewala. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Security! Palabasin ninyo ang taong ito. She is ruining our private event. Ang nanginginig na utos ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay pumipiyok habang pilit na pinapanatili ang kanyang dignidad sa harap ng mga maimpluwensyang bisita. Ngunit bago pa man makalapit ang mga gwardya, itinaas ni Teresa ang kanyang kamay, hawak ang isang makapal na brown envelope. "Huwag na kayong mag-abala, Mami. Hindi ako magtatagal. Nandito lang ako upang ibigay ang nararapat na regalo para sa pinakamalaking tagumpay ng inyong anak." Kalmadong wika ni Teresa, gamit ang isang mikropono na mabilis niyang nakuha mula sa isang natitigilang host sa gilid ng entablado. Walang pag-aalinlangang binuksan ni Teresa ang envelope at isinaboy ang mga nilalaman nito sa hangin. Ang mga makukulay na litrato ni Marco, kasama ang kanyang kabit sa iba't ibang mararangyang lugar, ang mga resibo ng mamahaling sasakyan, at ang mga kopya ng pinal na abiso ng pagreremata ng mga ari-arian ay naglakbay bago tuluyang bumagsak sa sahig. Ang mga panauhin at potensyal na mamumuhunan ay nagsimulang magbulungan. Ng iba ay mabilis na pinulot ang mga larawan at binasa ang mga dokumento ng may matinding pandidiri. Namutla si Marco, tila inubusan ng dugo ang kanyang buong katawan. "Teresa, please stop this. Are you crazy? Sisirain mo ang pangalan natin." Pagsusumamo ni Marco, na ngayon ay halos lumuhod sa harapan ng maraming tao, ang kanyang boses ay basag sa matinding kahihiyan at takot. Tinitigan siya ni Teresa mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng awa, kalungkutan at sukdulang pagkamuhi. "Pangalan mo, Marco. Ikaw na ang nagmamay-ari ng lahat ng kasinungalingang ito. Pati na rin ang mga bisitang nasa labas na kanina pa naghihintay sa'yo." Malamig na sagot ni Teresa habang itinuturo ang pintuan. Mula sa labas ng bulwagan, nag-umpisang pumasok ang mga opisyal na kinatawan mula sa bangko kasama ang mga unipormadong pulis na may dalang mga dokumento para sa pag-imbestiga sa mga mapanlinlang na transaksyon ng negosyo. Habang pinagmamasdan ni Teresa ang labis na pagpapanik at pagbagsak ng kahariang itinayo sa ibabaw ng kanyang mga luha at pagod, isang malalim at daydut na katanungan ang sumagi sa kanyang isipan. Sapat na ba ang nakakabingging pagkasirang ito upang tuluyang maghilom ang malalim na sugat na iniwan nila sa puso ng isang asawang walang ginawa kundi magmahal ng tapat? Ang katahimikan sa loob ng marangyang bulwagan ay naging kasing bigat ng isang libingan matapos ang lahat ng kaguluhan. Ang mga kristal na chandelier na kanina lamang ay nagbibigay ng liwanag sa huwad na tagumpay ni Marco
ay tila mga nanunuyang saksi na ngayon sa kanyang tuluyang pagbagsak. Nagkalat ang mga larawan at dokumento sa sahig, tinatapakan ng mga sapatos ng mga taong nagmamadaling lumabas upang hindi madamay sa kahihiyan ng pamilyang dati ay kanilang kinakainggitan. Nakatayo si Teresa sa gitna ng silid, pinagmamasdan ng kanyang asawa na ngayon ay pinalilibutan ng mga awtoridad. Ang mukha ni Marco ay basag, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at hindi makapaniwalang ang babaeng itinuring niyang mahina at madaling manipulahin ay ang mismong naglagay sa kanya sa gitna ng kapahamakan. Teresa, please, pag-usapan natin ito. I can explain everything. Huwag mo namang gawin ito sa amin. Asawa mo pa rin ako, di ba? Please tell them it's just a misunderstanding. Ang pagsusumamo ni Marco, ang kanyang boses, ay nanginginig habang pilit na inabot ang laylayan ng damit ni Teresa. Tiningnan siya ni Teresa ng diretso, walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Tapos na ang pag-uusap, Marco. Ang pagkakamaling tinutukoy mo ay ang araw na inakala mong sapat na ang mga mabulaklak mong salita para nakawan ang taong nagmahal sa'yo ng tapat. Pinili mong protektahan ang iyong luho kaysa sa buhay ng aking ama. Ngayon, harapin mo ang dilim na ikaw rin ang gumawa. Ang mahinahong tugon ni Teresa, ang bawat salita ay may dalang bigat ng isang huling hatol. Samantala sa isang sulok ng bulwagan, si Doña Carmen ay tila isang estatwang nawalan ng kulay. Ang kanyang mamahaling gown ay wala ng ningning habang nakatingin sa mga opisyal na nagsisimulang magkabit ng mga selyo sa kanilang mga ari-arian. Ang kanyang dating matayog na noo ay napalitan ng mga kulubot ng matinding pag-aalala at kahihiyan. Wala na ang kanyang mga kaibigang elite, wala na ang kanyang kapangyarihan, tanging ang malamig na katotohanan na sila ay babalik sa kung saan sila nagsimula, sa kawalan. Naramdaman ni Teresa ang isang sandali ng habag habang tinitingnan ang matanda, subalit mabilis itong napalitan ng alaala ng mga salitang hayaan mo na siyang mamatay na binitiwan nito sa ospital. Ang hustisya ay hindi palaging marahas. Minsan ito ay ang paniningil ng tadhana sa lahat ng utang na loob na kailanman ay hindi binayaran ng malasakit. Umalis si Teresa sa hotel nang hindi lumilingon. Ang hangin sa labas ay sariwa, may dalang amoy ng paparating na ulan na tila naglilinis sa dumi ng nakaraan. Nagtungo siya sa ospital at dahan-dahang pumasok sa silid ng kanyang ama. Doon nakita niyang dilat na ang mga mata ni Mang Berting mahina, ngunit may bakas ng ngiti habang nakikita ang kanyang anak. Hinawakan ni Teresa ang kamay ng ama, ang magaspang na balat na naging inspirasyon niya upang lumaban. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit at puot na nagtulak sa kanya upang maghiganti ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang malalim na kapayapaan. Ang tagumpay niya ay hindi ang makitang nagdurusa ang pamilya ni Marco, kundi ang makitang humihinga pa rin at ligtas ang tanging taong tunay na nagpahalaga sa kanya. Habang nakaupo sa tabi ng kanyang ama, inilabas ni Teresa ang kanyang telepono at tiningnan ang huling mensahe mula sa kanyang abogado. Ang lahat ng legal na proseso para sa kanilang hiwalayan at ang pagbawi sa Minimart ay maayos na nagpapatuloy. Subalit sa gitna ng katahimikan ng silid, isang pamilyar na pangalan ang lumitaw sa kanyang screen, isang tawag mula sa isang tao sa kanyang nakaraan na matagal na niyang ibinaon sa limot, isang taong may kinalaman sa tunay na dahilan kung bakit nagawa ni Marco ang lahat ng ito. Ang kanyang puso ay bahagyang kumaba. Akala niya ay tapos na ang lahat, ngunit tila may isa pang lihim na kailangang buksan bago siya tuluyang makapagsimula ng bagong buhay. Sino ang taong ito at anong katotohanan ang dala niya na maaaring magpabago sa pananaw ni Teresa sa lahat ng nangyari? Nagliwanag ang screen ng kanyang telepono at naramdaman ni Teresa ang marahang pagyanig nito sa kanyang palad, isang hudyat na bumasag sa katahimikan ng silid sa ospital. Sa kabilang linya ay isang boses ng babae na punong-puno ng hikbi
At pagsisisi si Sofia ang babaeng itinuring niyang karibal, ang babaeng naging dahilan ng pagkawala ng pera para sa kanyang ama. Ngunit sa halip na puot, isang kakaibang pagod ang naramdaman ni Teresa. Nagtagpo sila sa isang maliit na parke sa labas ng ospital kung saan ang malamig na simoy ng gabi ay nagdadala ng amoy ng basang lupa. Doon ipinagtapat ni Sofia ang katotohanang mas masakit pa sa pisikal na pagtataksil, hindi lamang si Teresa ang biktima, kundi maging siya rin. Ginamit siya ni Marco, pinangakuan ng kasal at marangyang buhay, habang unti-unti ring kinukuha ang kanyang mga naipon sa pamamagitan ng matatamis na salita at mga pekeng pamumuhunan. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Sofia, naramdaman ni Teresa ang unti-unting pagkadurog ng huling alaala ng lalaking minahal niya. Napagtanto niya na si Marco ay hindi lamang isang sugarol, kundi isang bihasang manggaganso na walang sinasanto, maging ang damdamin ng mga babaeng nagtiwala sa kanya. I'm so sorry, Teresa. Hindi ko alam na pati ang buhay ng tatay mo ay isinakripisyo niya. Noong nalaman ko ang totoo sa news, hindi ko na kaya ang konsensya ko. Ang basag na wika ni Sofia habang iniaabot ang isang maliit na susi at ang mga dokumento ng sasakyang binili ni Marco gamit ang pera ni Teresa. Sa sandaling iyon ang huling bakas ng selos at galit kay Sofia ay naglaho, napalitan ng isang malalim na pag-unawa sa pagitan ng dalawang kaluluwang kapwa nalinlang ng iisang huwad na pag-ibig. Kinabukasan nagpasiya si Teresa na bisitahin si Marco sa loob ng kulungan bago ang kanyang huling pag-alis. Ang amoy ng kalawang at luma na semento sa loob ng presinto ay tila sumasakal sa kanyang hininga. Sa likod ng makapal na salamin, nakita niya ang kanyang asawa, isang lalaking dati ay kasing kinang ng ginto sa kanyang mga mata. Ngunit ngayon ay tila isang maruming anino na lamang ng nakaraan. Nang makita siya ni Marco agad, itong lumapit at idinikit ang mga palad sa salamin. Ang mga mata nito ay punong-puno ng mga luhang pilit na humihingi ng awa. Mahal, please, ilabas mo ako rito. I will do anything. Magtatrabaho ako, babayaran ko lahat. Hindi ko kayang tumagal dito. You still love me, right? Please, Teresa, don't leave me like this. Ang pagsusumamo ni Marco ang kanyang tinig ay nanginginig sa desperasyon. Tinitigan siya ni Teresa nang matagal pinagmamasdan ang bawat guhit sa mukha ng lalaking minsan niyang pinangarap na makasama hanggang sa huling hininga. Naramdaman niya ang isang bahagyang panginginig sa kanyang mga daliri, isang huling kurot ng sakit mula sa isang sugat na nagsisimula ng maghilom. I used to love you more than my own life, Marco, but that Teresa is already dead. Papatayin mo sana ang tatay ko para lang sa sarili mong luho. Ang pag-ibig na walang respeto at puno ng panlilinlang ay hindi pag-ibig kundi isang lason. Mahinahong sagot ni Teresa, ang kanyang boses ay matatag at malinaw, tila isang agos ng tubig na naglilinis sa kanyang kalooban. Tumayo siya at dahan-dahang tinalikuran ang lalaking patuloy na sumisigaw ng kanyang pangalan. Ang bawat hakbang niya papalayo ay tila isang pag-akyat mula sa isang napakalalim at madilim na bangin. Bumalik siya sa ospital upang sunduin ang kanyang amang si Mang Berting na handa na para sa paglabas. Habang iniaayos niya ang mga gamit ng matanda, hinawakan ni Mang Berting ang kanyang kamay at tiningnan siya ng may malalim na pagmamahal at pag-unawa. Anak, salamat sa lahat. Alam kong napakabigat ng iyong pinagdaanan para lamang sa akin. Patawarin mo ako kung naging pabigat ako sa iyo. Malambing na wika ng ama na nagdulot ng isang mainit na kislap sa mga mata ni Teresa. Ngumiti siya at hinalikan ang noo ng kanyang ama na darama ang tunay na kahulugan ng pamilya at sakripisyo. Ngunit habang papalabas sila ng pintuan ng ospital, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat nila, ang bagong sasakyan na binili ni Marco gamit ang kanyang pera na ngayon ay naisauli na sa kanya. Sa loob ng sasakyang yon,
Nakita niya ang isang sulat na naiwan sa upuan, isang sulat mula kay Marco na may nakasulat na isang huling katotohanang hindi niya inaasahan at maaaring magpabago sa kanyang desisyon na lumayo ng tuluyan. Binuksan ni Teresa ang nakatuping papel na natagpuan niya sa loob ng sasakyan. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig habang hinahayaan niyang tumama ang liwanag ng papalubog na araw sa mga sulat kamay ni Marco. Ang bawat salita ay puno ng mga dumi ng tinta at pilit na mga pahayag ng pagsisisi, isang huling pagtatangka ng asawa na manipulahin ang kanyang damdamin. Sa loob ng sulat inamin ni Marco na ang lahat ng kanyang ginawa ay bunga ng isang malalim na pagkakabaon sa utang na hindi niya kayang takasan at ang tanging paraan na nakita niya ay ang gamitin ng kabutihan ni Teresa. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay ang pag-amin na sa kabila ng lahat ng kanyang panlilinlang, natutunan niya raw itong mahalin sa paraang hindi niya inaasahan. Marahang tinupi ni Teresa ang papel hindi dahil sa siya ay naniniwala, kundi dahil napagtanto niyang ang pag-ibig na binabanggit ni Marco ay isang baluktot na uri ng damdamin na hindi kailanman magiging sapat upang gamutin ang mga sugat na idinulot nito. Nagtungo si Teresa sa kanilang dating biyatuang bahay na minsan niyang itinuring na pangarap, ngunit naging isang marangyang kulungan. Sa labas ng malaking gate, nakaparada ang ilang mga sasakyan ng mga awtoridad at mga kinatawan mula sa bangko. Ang paligid ay nababalot ng isang mabigat na katahimikan na binabasag lamang ng marahang pag-ihip ng hangin sa mga tuyong dahon sa bakuran. Nakita niya ang mga sheriff na naglalagay ng mga dilaw na tape sa paligid ng pintuan, isang hudyat na ang lahat ng ari-arian sa loob ay opisyal ng kinuha at isinarado. Sa gitna ng kaguluhang iyon, nakita niya si Doña Carmen na nakaupo sa sahig ng beranda. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay basang-bapasa ng mga luha, habang mahigpit na nakakapit sa isang porselanang florera na tila ba ito ang huling piraso ng kanyang natitirang dangal. "Hindi niyo ito pwedeng gawin. Akin ang bahay na ito. Ako ang reyna rito." Ang pagsusumamo ni Doña Carmen sa tonong puno ng desperasyon at kawalang pag-asa. Nang makita niya si Teresa na nakatayo sa labas, mabilis siyang gumapang patungo sa rehas. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pighati. "Ikaw, kasalanan mo ang lahat ng ito. Sinira mo ang buhay ng anak ko. Pinapanood mo kaming mawalan ng lahat habang ikaw ay nakatayo riyan ng maayos. Wala kang puso." Teresa, ang nanggagalaiting wika ng biyenan na halos mawalan na ng boses sa tindi ng kanyang nararamdaman. Tinitigan siya ni Teresa ng may malalim na habag, hindi dahil sa gusto niyang bumalik, kundi dahil nakikita niya ang isang babaeng naging biktima ng sarili niyang kasakiman at maling pagpapahalaga sa kapangyarihan. "Hindi ko winasak ang buhay ninyo, Mami. Ang sarili ninyong mga kamay ang naghukay ng libingan ng inyong dangal." Mahinahong tugon ni Teresa habang tinitingnan ang matanda na ngayon ay tuluyan ng humahagulhol sa sahig. Sa sandaling iyon, dumaan ang mga pulis. Bitbit si Marco na nakaposas, ang kanyang ulo ay nakayuko at hindi magawang tumingin sa kanyang asawa. Ang marahang pagkaladkad ng kanyang mga paa sa semento ay tila isang malungkot na paalala ng kanyang tuluyang pagbagsak. Sandaling tumigil si Marco sa tapat ni Teresa. Isang tahimik na pag-uusap ng mga mata ang naganap sa pagitan nila, isang huling paghingi ng tawad at isang huling pagtanggi. Sa bawat segundo ng katahimikang yon, naramdaman ni Teresa ang unti-unting pagkawala ng huling hibla ng koneksyon na nag-uugnay sa kanila. Sumakay si Teresa sa kanyang sasakyan kung saan naghihintay ang kanyang amang si Mang Berting. Habang dahan-dahan silang lumalayo sa Bietu, nakita niya sa side mirror ang unti-unting pagliit ng imahe ng bahay na dati ay kanyang tinitingala. Ang lahat ng karangyaan, ang lahat ng dumi, at ang lahat ng sakit ay naiwan na sa likuran. Hinawakan ni Mang Berting ang kamay ng kanyang anak. Ang kanyang mga daliri ay mainit at puno ng proteksyon. "Handa ka na ba, anak?" tanong ng ama
Sa tunong puno ng pag-asa, ngumiti si Teresa habang nakatingin sa abot tanaw kung saan nagsisimulang lumitaw ang mga unang bituin sa kalangitan. Malaya na siya, subalit habang pinagmamasdan ng kawalan, isang malalim na katanungan ang pilit na humahaplos sa kanyang puso. Sa bawat pagbangon mula sa pagkawasak, gaano ba kalaking bahagi ng ating nakaraan ang kailangang mamatay upang tayo ay tunay na makapagsimulang muli? At handa na ba siyang harapin ang katahimikan ng isang buhay na wala nang kailangang patunayan sa kahit na sino? Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng ilog na dahan-dahang tinatangay ang mga madidilim na alaala patungo sa malawak na karagatan ng limot. Sa isang payapang bayan sa probinsya kung saan ang bawat umaga ay binabalot ng malamig na hamog at ang bango ng mga sariwang dahon, matatagpuan ang isang maliit, ngunit masiglang tindahan na may nakapinturang pangalan na Ang Bagong Simula. Hindi ito kasing laki ng dati niyang mini-mart, subalit ang bawat istante rito ay punong-puno ng mga produkto na bunga ng marangal na paggawa at katapatan. Nakaupo si Teresa sa isang kahoy na upuan sa labas ng tindahan, pinagmamasdan ang kanyang amang si Mang Berting na masayang nagdidilig ng mga tanim na gulay sa likod bahay. Ang bawat kilos ng matanda ay may dalang sigla, ang kanyang paghinga ay malalim at malaya-malayo sa kapos na hininga sa loob ng ward ng ospital. Nang maramdaman ni Teresa ang paghaplos ng hangin sa kanyang mukha, kinuha niya ang isang lumang dyaryo na ipinadala sa kanya mula sa Maynila. Sa isang maliit na bahagi ng pahina, nabasa niya ang balita tungkol sa paghatol sa mga kaso ng panlilinlang at malakihang pagkakautang. Si Marco ay nananatili sa loob ng rehas, binubuno ang parusang bunga ng kanyang sariling mga maling desisyon, habang si Doña Carmen naman ay nababalitang nakatira sa isang maliit na paupahang kwarto sa isang siksikang komunidad, malayo sa marangyang buhay na dati ay kanyang ipinagmamalaki. Wala nang nararamdamang puot si Teresa. Ang galit na dati ay sumusakal sa kanyang dibdib ay napalitan na ng isang malalim na pag-unawa. Napagtanto niya na ang tunay na hustisya ay hindi lamang ang makitang nagdurusa ang mga nagkasala, kundi ang makitang masaya at payapa ang mga biktima sa gitna ng kanilang muling pagbangon. Lumapit si Mang Berting sa kanya, bit-bit ang ilang sariwang pitas na kalamansi at marahang tinapik ang balikat ng kanyang anak. Anak, ang ganda ng sikat ng araw ngayon, ano? Parang lahat ng hirap natin noon ay napalitan na ng ganitong katahimikan. Malambing na wika ng ama. Hinawakan ni Teresa ang magaspang na kamay ni Mang Berting at idinikit ito sa kanyang pisngi. Opo, tay. Wala na tayong kailangang patunayan sa kahit na kanino. Ang mahalaga ay nandito tayo para sa isa't isa. Tugon ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng kapanatagan. Sa bawat tibok ng kanyang puso, nararamdaman niya ang tunay na hilom ng kanyang sugat, isang hilom na hindi nanggaling sa paghihiganti, kundi sa pagyakap sa sariling halaga at sa pagpili na magmahal muli ng may tamang rangyoy. Sa pagtatapos ng bawat araw, kapag ang kalangitan ay nagkukulay kahel at ang mga bituin ay nagsisimula ng kumislap, nananatiling gising si Teresa sa kanyang balkonahe. Ang kanyang kwento ay hindi nagtatapos sa isang marangyang kasal o sa pagkakaroon ng limpak-limpak na kayamanan, kundi sa pagtuklas sa isang katotohanang matagal niyang kinalimutan, na ang pinakamahalagang pag-aari ng isang tao ay ang kanyang dangal at ang kakayahang magpatawad sa sarili sa bawat pagkakamaling nagawa sa ngalan ng pag-ibig. Ang bawat babaeng nakikinig sa kanyang kwento ay naway mahanap din ng lakas na bumitaw sa mga tanikalang sumasakal sa kanila, upang sa dulo ng bawat bagyo ay matagpuan nila ang sarili nilang payapang umaga. Isang huling buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Teresa habang tinititigan ang abot-tanaw. Ang bawat hirap, bawat patak ng pawis at bawat luhang dumanak sa gitna ng dilim
ay naging bahagi ng isang magandang obra maestra ng kanyang buhay. Tapos na ang laban ng nakaraan at sa bawat bukas na darating ang tanging pangakong kanyang tutuparin ay ang pangakong hinding-hindi na niya hahayaang muling manakaw ang kanyang ngiti. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa lalaking nasa tabi niya, kundi sa tatag ng kanyang paninindigan at sa lalim ng kanyang kakayahang bumangon mula sa sariling abo. Ang narito,